It's really very fearful to know na ang laki ng pinapatong na interest, and that interest can cause you to bankruptcy. And so today, sa araw na to, I'm going to share with you list of lending apps na sinuspinde or kinancel ng Securities Exchange Commission or SEC para maging gabay natin sa pagpili ng mga lending apps para magkaroon tayo ng idea, okay, na maging vigilant and maging maging wise sa mga transactions na gagawin natin in the future if in case we decide na humiram or umutang sa mga lending apps. At para makita natin na ginagawa din naman talaga ng gobyerno ang kanilang tungkulin upang protektahan ang mga clients or ang mga Pilipino dahil ang laki-laki ng pinapatong na interest can lead many people or many Filipinos into bankruptcy. Those are the list of revoked certificate of authority to operate as a lending company by the Securities and Exchange Commission. Okay, so those are some of the lending apps that had been suspended and canceled. Ginagawa naman talaga nila yung kanilang tungkulin para mag-investigate sa lahat ng mga lending apps na to. Kasi it's really very fearful to know na ang laki ng pinapatong na interest, and that interest can cause you to bankruptcy. Can lead you into debt na parang yung utang na parang sa tingin mo hindi ka naaahon. This is the result of the investigation of the Securities and Exchange Commission. Yun yung inaiwasan din natin na mangyari sa buhay natin. Kaya kahit sinasabi ko na okay lang namang humiram, kung may pambayad ka, still we have to be very careful and very wise. Kung ayaw natin sa mga kamag-anak o sa mga kaibigan, baka meron pa tayong isang kaibigan na kakaiba sa lahat na pwedeng tumulong sa'yo. Yung tulong na totoong tulong, yung hindi nagpapatong ng interest, yung pwede kang hintayin kung kailan mo talaga kayang bayaran, yung bukal sa loob, yung pagtulong sa'yo. Hindi yung lilimitahan ka, tapos sasabihin, pag hindi mo yan nabayaran, after 2 days, papatungan na kita ng interest. Yung hindi ganon. Alam ko naman na meron pa din talagang ipapadala si Lord na tutulong sa'yo. Psalms 57:3-11. He will send help from heaven to rescue me, disgracing those who hound me. Interlude, my God will send forth his unfailing love and faithfulness. Yan. So, I believe na kapag pinagdasal mo naman kasi na, Lord, gusto kong umutang pero sana hindi naman ako yung malugmok, hindi naman sana ako malulong. So, sana magbigay ka ng instrument, to help me. So, it will happen. Kailangan lang talaga ng faith. So, F-A-I-T-H. Kailangan natin yan. Alright, so ganito. Kahit naman sa credit card ka umutang or sa mga lending apps, kapag hindi ka nakabayad on time, talagang may patong na penalty or interest, additional interest or charge. Kaya nga, kailangan talaga, we have to make sure yung commitment natin na magbayad on time, kailangan talagang stand for it, no? Hindi pwedeng, parang, kumbaga, dapat meron tayong word of honor. Pag nakita mo yung lending app, sinabi ni lending app, you're gonna pay me 2 weeks after. So, kailangan talagang you have to pay. Kasi, kung hindi ka talaga magbabayad on time, you will suffer the consequences. And that is, yung patungan ka ng penalties or ng additional charges, yun yung mabigat. At mas lalong hindi ka makakabayad kapag lumaki na yung babayaran mo. We have to do our part. Umutang ka, bayaran mo. Ganun lang naman yan, di ba? Kasi kapag binayaran mo naman, makakautang ka ulit. Kahit sa credit card,
kahit sa mga lending apps, kapag binayaran mo, makakautang ka ulit. And kung minsan, sa mga lending apps, nag-i-increase yung credit limit na binibigay nila. Yun nga, yun yung parang pang-convince din nila, no? Convincing power na ginagamit nila para mag-invite ng mga clients. Kasi nga, yung promise na if you pay on time, your credit limit will increase. But then again, hindi pa rin natin madidenay na ang laki talaga ng patong at yung processing fee, yung interest. So, kailangan, as what I've said, we have to be, maging vigilant tayo and maging wise tayo sa pamimili ng lending apps kung saan tayo uutang at saka yung decision natin kung sa lending app ba talaga tayo uutang or baka pwedeng may kaibigan pa dyan. Ito yung, hindi lang ito yung video na ganito yung discussion ko So this is several times already and I'm always re-echoing this. I'm always reiterating this kasi kung minsan dahil sa pangungutang nagsisimula yung talagang paglugmok ng isang tao, ang laki-laki na ng babayaran na hindi na niya kayang bayaran. Kung minsan, bankrupt na siya. And ang dami ng mga Filipinos na nalulong sa mga ganitong pautang or mga ganitong babayaran. Kaya kailangan natin maging wise palagi. And decisions, ang paggawa ng decisions, hindi lang 1 hour, kundi iniisip talaga natin yan Kailangan natin isipin many times. Di ba may kasabihang isipin daw natin 100 times before you do it or before you say it? So, ganun din sa decision making. Talagang pinag-aaralan, talagang tinitignan kung kaya mo ba talagang bayaran or hindi. Kasi kung alanganin, huwag mo munang papasukin. Wait for another opportunity. Baka may nakalaan si Lord para sa'yo. So, antay-antayin lang muna natin. Okay, remember, patience is a virtue. Okay, so there you go. Natapos na tayo for this video for today. I hope I was able to share a little to you na pwede nyo namang, magamit. You can depend on it or use it as your, tawag nito, convincing tool, encouragement, para nang sa ganon, in making decisions, matuto tayo na huwag basta-basta magde-decide. Yun lang naman ang point natin. Piliin natin yung mga lending apps na mapagkakatiwalaan. And sana sa subscriber natin na nag-ask sa question na to, ang prayer ko sana ma-approve ka na lang sa credit card. Kasi parang mas okay kasi sa credit card dahil, alam mo yun, parang, hindi lang parang, may mga options tayo sa paghiram. Either we do it cash advance or through loan, cash loan. So, ang cash loan na sinasabi ko, yung pag-convert ng credit limit into cash na pwede nating utangin with a little interest na pinapatong on it. So, sana ma-approve ka sa mga bangko of your choice in the future ng isang credit card na pwede mo magamit to sustain you in your financial needs, especially kapag nalilate ang mga sahod o ang mga kinikita natin sa pinagtatrabahuan natin. So there you go. Maraming salamat po sa inyong lahat. And as what I always say, kahit gaano kahirap ang mga problemang dumadating sa buhay natin, always remember that life is beautiful because God is so good. Bye everyone!